Ang probinsya ng Laguna, Batangas at Quezon ang ilan sa malalapit na lalawigan na pwede nating puntahan kung nais mong makapag-relax at pansamantalang takasan ng maingay at masikip na buhay sa Kamaynilaan. Hindi ka mabibigo sa magagandang lugar pasyalan sa mga probinsyang ito. Isama mo pa dyan ang mga ipinagmamalaking food delicacy na matitikman sa bawat probinsya gaya ng buko pie at kesong puti ng Laguna, bulalo at Batangas lomi ng Batangas, gayon din ang pansit habhab at budi naman ng Quezon Province. Maaari mong bisitahin ang mga lalawigang ito sakay ng Jamliner. Ang Jamliner ay isa sa maaasahang provincial bus company na may mga biyahe sa mga nabanggit na probinsya. Tara na mga katanong at ating pagkwentuhan ang Jamliner Incorporated. Aalamin natin ang kasaysayan ng kumpanya. Paano ba nagsimula ang Jam? Saan ba nakuha ng kumpanya ang pangalan nito? Gayon din ay pag-uusapan natin ang ilang pambagay tungkol dito. Dahil na lamang ng company extension na ginawa ng Jam, terminal, provincial destinations at fleet na gamit ng Jam sa pagbibigay serbisyo nito. Pero syempre, kung bago ka pa lamang sa akin channel, ay huwag mo munang kalimutang mag-subscribe at i-click ang bell icon para laging updated ka sa mga i-upload kong video. Sa channel na ito, gumagawa ako ng mga video na nagbabahagi ng mga kwento at impormasyon patungkol sa iba't ibang bagay na bahagi na ng ating buhay. Katulad ng ibang mga nagsisimulang kumpanya, inumpisahan ng Jamliner ang operasyon nito sa ilang bus unit lamang. Ang 4 na bus unit na ginamit ng Jam noong nagsisimula ay unang umarangkada sa lansangan noong April 7, 1968 at binabaybay ang rutang Binyan-Manila, vice versa. Ang pangalang Jam ay galing sa unang titik ng pangalan at apelyido ng mga nagpasimula nito. Sila ay ang mag-asawang Josefina at Artemio Mercado. Unti-unti ay mas pinalawak pa ng mag-asawang Mercado ang operasyon ng Jamliner sa Laguna. Nagbukas na rin ito ng ruta sa iba pang bayan dito at dumating sa puntong halos 30% ng transportasyon sa nasabing lalawigan ay hawak ng Jamliner. Hindi dito natapos ang paglaki ng Jam. Dahil pagpasok ng dekada 90 ay maging sa probinsya ng Quezon, Batangas, Camarines Sur, Albay at Sorsogon ay nagkaroon na rin ng operasyon ng kumpanya. Sa pagkakataong ito ay aabot sa 270 ang kabuang bilang ng bus unit na tumatakbo sa iba't ibang ruta nito. Gayunpaman, noong 2000 ay pumasok ang Penta Pacific Realty Corporation upang pamahalaan ang Jamliner. Pinagsama ng Penta Pacific ang operasyon ng Jamliner sa isa pa nitong pag-aaring bus company na Piltranco na nabila rin ito noong 1999. Sa kabilangan ng pagsasama ng Jamliner at Piltranco ay magkahiwalay itong pinangasiwaan at may kanya-kanyang istruktura at subsidiaries ang dalawa. Ang Jamliner ay pinatatakbo sa ilalim ng Jam Group of Companies kasama dito ang Jamliner, Jam Transit, Pil Tourister at First Charters and Tours Transport Corporation. Habang ang Piltranco ay nasa ilalim naman ng pamamahala ng presidente at CEO nito na si Dennis Trajano kasama pa ang iba nitong subsidiaries company na Philcargo at Amihan Bus Lines. Sa ilalim ng Penta Pacific Realty Corporation, hindi tumigil ang Jamliner na palawakin ang operasyon nito. Dahil noong 2015 ay nakipagkasundo ito sa SM Investment Corporation upang makarating sa Cebu. Ang pagsasamang ito ay nabuo ang Metro Rapid Transit Services o mas kilala bilang Cebu MyBus. Ang MyBus ay bus rapid transit system na magseserbisyo sa loob ng SM Seaside City, SM City Cebu, Mactan Cebu International Airport patungo sa ilang pangunahing lungsod sa Metro Cebu, vice versa. Tuloy-tuloy ang ginawang pagsasamoderno at pagpapabuti pa ng serbisyo ng Jamliner. Kaya naman noong 2016, kasama ang kaalyansa nitong Piltranco at Fastcat na pag-aari ng Archipelago Philippine Ferries Corporation, inihayag ng mga ito ang isang programa upang maiugnay ang Luzon, Visayas at Mindanao. Ito rin ay may hangaring magkaroon ng 1,000 bus unit ang Jam at Piltranco at sa tulong naman ng kasosyo nitong Fastcat ay mapapalawak at may sasakatuparan na maging mas madali ang pagbiyahe ng bawat Pilipino upang sa gayon
ay hindi na maging hadlang ng ating bansa ay isang arkipelago. Taong 2021 ay nakuha ng jackliner ang pamamahala sa Jamliner na naging dahilan upang mas dumami at lumawak pa ang saklaw ng operasyon ng parehong kumpanya. Matatagpuan ang terminal ng Jamliner sa iba't ibang lugar sa Kamaynilaan at ilang karatig probinsya. Mayroon itong terminal sa Taft Avenue, Pasay City, Cubao, Quezon City, Binyan, Calamba at Cabuyao sa Laguna, Pagbilao sa Quezon Province at sa mga bayan sa Batangas gaya ng Lipa, Lemery at Batangas City. Pagdating naman sa fleet ng kumpanya, gumagamit ang Jamliner ng mga bus na gawa ng local manufacturer na Santa Rosa Motor Works katulad ng Santa Rosa, UD Trucks, PKB 212N, Santa Rosa Daewoo BS120S, Santa Rosa Daewoo VV115, Santa Rosa Daewoo VS106, Santa Rosa Daewoo VF106 at ilang modelo ng Yutong at Kinglong gaya ng Yutong ZK6107HA, Yutong ZK6119H2 at Kinglong XMQ6112Y. Nakasentro at umiikot sa probinsya ng Laguna, Batangas at Quezon ang ruta at biyahe ng Jamliner patungong Maynila, vice versa. Mayroon itong biyahe patungong Balibago, Santa Rosa, Laguna, Santa Rosa Integrated Terminal, Santa Rosa, Laguna, Turbina, Calamba, Laguna, Binyan, Laguna, Cabuyao, Laguna, Lucena, Quezon, Pagbilao, Quezon, Batangas City, Lemery, Batangas, Lipa, Batangas, SM Lipa, Grand Terminal, Robinson's Place, Lipa. Jam tayo, jam pack sa serbisyo, jam pack sa saya, jam tayo, jam pack sa... Sino sa inyo mga katanong ang naka-experience na sa pagsakay sa Jamliner? Ano ang kwentong Jamliner mo na hinding-hindi mo malilimutan? Comment down below at ibahagi mo na yan. Kung nagustuhan ninyo ang video mga katanong, ay huwag kalimutang i-like at i-share. Hanggang sa susunod na video mga katanong, maraming salamat sa panonood. Tandaan natin, kung may tanong, alamin ang sagot upang sa kaalaman nito humantong.